basura, pwedeng pakinabangan. Kasama na rito ang mga lumang tansan. Ilabas na ang pagkamalikhain dahil mga recycling project ang ating gagawin. Ayon sa UNEDSA o Union of European Soft Drinks Association, higit sa 130 million na bote ng soft drinks ang naiinom sa buong mundo kada taon. At ang mga bottle cap o tansan nito kadalasang nauuwi sa basurahan. Pero ang good news, sa mga project na ituturo namin, tiyak na mauuwi ang mga ito sa mga bagay na magpapabongga sa inyong tahanan. Ang Tansan Makeovers, ituturo sa atin ng production artist na si Kath Mendoza, graduate ng University of the Philippines Diliman, College of Fine Arts. Itong mga tansan na to ay maaari natin magamit para mas mapabongga ang mga gamit natin sa bahay. Dahil sa tansan, kayo mismo, pwede rin maging fashionable. Maghanda na ng chain necklace, beads, paint, plies at hammer, glue gun, pambutas sa tansan. Ikorte ang tansan sa tulong ng martilyo at ball pin type hammer. Butasan ang itaas sa bahagi ng tansan sa tulong ng glue gun. Pagdikitin ang mga tansan. Gamit ang long nose plies, kabitan na ito ng beads. Pagkatapos ay ikabit na ang chain necklace. Para mas kikay, pintorahan ang tansan. Pwede nang ibagay sa inyong OOTD o Outfit of the Day ang ating tansan necklace. Feel free na mag-selfie. Siguradong hindi rin kayo magsasawang tumingin sa salaming ito na kasing winner ng beauty nyo. Kung meron kayong mga nasirang salamin, huwag niyo muna siya itapon kasi pwede niyo pa siya magamit sa tulong ng tansan. Bukod sa mga tansan, i-ready na rin ang inyong lumang salamin, karton, paint, glue, glue gun, tali, hammer, at plies. Sa tulong ng martilyo, gawing flat ang mga tansan. Pinturahan ang mga ito ng iba't ibang kulay sa kapatuyuin. Meron ako ditong dalawang na ihubos na karton. Kung mapapansin ninyo, yung isa may butas dahil dito natin ilalagay yung ating salamin. Sa tulong ng glue, idikit ang salamin sa base. Saka ipatong ang kartong may butas. Ipalibot na sa salamin ang mga napinturahang tansan gamit ang glue gun. Mas siksik ang pagkakaayos, mas maganda itong tingnan. Pwede rin itong palibutan ng metallic thread para added design. Ngayon, pati ang iyong salamin, sumasalamin na rin sa iyong personality. Sumasalamin naman sa Christmas spirit ang susunod nating project. Ang dyaryo at ang tansan, kapag pinagsama, pwede ka makagawa ng magandang Christmas decor. Ilabas na ang naipong lumang dyaryo, pati na rin ang alambre, hammer at plies, masking tape, glue gun, paint, metallic crepe paper at syempre pa ang tansan. Sa tulong ng long nose plies, gawing bilog ang alambre depende sa laki na gusto nyo. Ito ang magsisilbing base ng decor. Magrolyo ng dyaryo at ipaikot ito sa alambre. Idikit ito gamit ang masking tape. Ngayon, nagawa na natin yung base ng ating Christmas wreath. Pwede na natin siya pintahan ng gusto nating kulay. Dahil Pasko, pula ang napiling kulay ni Kath. Siguraduhin lang na walang mamimiss out na bahagi sa pagpipintura. Pinturahan na rin ang sari-saring kulay ang mga tansan. Pagkatuyo, idikit na ito sa base hanggang sa mapuno ito. Gamit ang metallic crepe paper, gumawa ng ribbon. Kaunting paggugupit at pagtutupi lang ang kailangang gawin. Pagkatapos ay idikit na ito sa wreath. Tiyak na matutuwa si Mother Nature sa inyong early Christmas gift dahil kayo'y naging eco-friendly. Sa pamamagitan ng mga project na aming itinuro, talaga namang magiging bongga at personalized ang mga gamit ninyo. Lalo na't pinaghirapan nating gawin ang mga ito.